satisfaction kay Edgar sa kanyang kasiste at birthday. Maraming ups and down ng buhay namin. 39 years na kami mag-asawa at kung 39 years nito, maraming pangyayari na masaya, malungkot, mabigat ang problema. Pero pinipilit namin mag-asawa so hindi lang alam ni Edgar, nung unang panahon na nagsasaudi ako, 14 years ako nagsaudi, hanggang ako sa kanya dahil siya ang nagpapalaki ng mga bata, siya ang nanay, siya ang tatay. Noong una, mahirap ang komunikasyon. Bago tumating ang Saudi, 10 araw, 8 araw, susulat siya 5 pages. Merong mga sulat siya binabasa ko tawa at tawa. Meron mga sulat na iyak ako na iyak. Ang hindi ko makakalimutan, nasulat niya sa akin nung nagkaroon ng menstruation yung anak naming panganay. Na naaawa ko sa kanya na naaano rin ako sa sarili ko. Sabi niya sa akin, Gag, ang hirap pala pag nire-regla na yung anak mo. Hindi ako marunong magkabit ng napkin kung paano gamitin. Hindi ko rin siya ma-advisean kung paano niya gagamitin dahil hindi ko man alam. Minsan natulog yung anak mo, yung napkin nasa paa. Ganun ba? Bakit napunta sa paa? Paano ba yung kinakabit? Tatawag yung anak mo sa opisina, tatanungin, anong gamot ang iinumin ko? Masakit ang tiyan ko. Hindi ko naman siya masabihan, dalawa naman din akong ganun nararamdaman. Pag kinukwento niya yun, natatawa ako, hinahangaan ko siya kasi provider siya. Puno-puno siya ng sorpresa, hindi There's lang no sa Wi-Fi. akin, pati sa mga bata. You can use my phone. Minsan kung gamit, kunyari, hindi siya, pero There's no Wi-Fi. kasi masusurprise ka. You cannot use my... Yun ang hindi niya alam minsan na gusto kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo marunong minsan na appreciate natin kung hindi natin pinakikita. Akala lang niya na ginagawa lang niya yun na hindi ko siya hinahangaan. Minsan sinabi Hindi ko sa kanya, na-appreciate si Ricky, pero kung bata-bata pa kami, kung ako deep ba inside, nagmamamatay at maghahanap ka ba ng iba? Sabi niya, hindi. Sabi niya sa akin, hindi niya alam. Pero sabi ko sa kanya, baka yung isang mata mo umiiyak, isang mata naghahanap. Sabi niya naman sa akin, ikaw mag-aasawa ka pa. Sabi ko, hindi. Ako ganun kasi, puro babae ang anak ko. At natatakot ako. Sabi niya, sige, pag-asawa ka, hihilahin ko yung pa mo pag nag-asawa ka. Kaya lang siyempre, pag lumalaki ng mga bata, medyo minsan nakakalimutan na natin yung relasyon natin sa isa't isa. Dumarating yung punto, marami na rin akong pinagdaanan, pero pinipilit ko talaga unawain at abutin yung mga problema niya. Na sinasabi, minsan hindi ko nalalaman, tinatago niya, pero hindi naman tayo, hindi ko sabihin nakakaramdam din tayo. Pero ganun pa man lahat talaga. Sabi ng pinsan niya, ate, 1 inches ka na lang sa kisame, pagtiisan mo na, unawain mo na, kayo na talaga. Pero sabi ko kay Lord, kaya ako kung 10 taon pa ako mabuhay sa mundo, gusto ko yung katahimikan. Yun ang sinasabi ko lagi sa kanya. Pero sabi ko lahat titiisin ko, ang hindi lang niya alam, mahal na mahal namin siya ng anak niya. Sabi ko sa kanya, tumanda ka man, pumangit ka man, makalbo ka man, bumango ka man, umanghi ka pa, mahal na mahal pa rin kita. Pwede na tumayo ah. Oh, mamaya. Sige, break muna. Later meron pa. Oh. Oh, ano, minum